43 taon nang naghahabi ng inabel si Nanay Julita. Isa siya sa mga kababaihang ipinagpapatuloy ang tradisyong ito sa Bangar, La Union. Natutunan ko yung paghahabi sa nanay ko, saka sa lola ko. Basta pag umaalis sila, doon ako pumupunta nga maghabi-habi rin. Ang kanyang paghahabi na ipagpapatuloy niya sa tulong ng negosyo nila Phil Marie na kilala na sa pagbebenta ng mga Inabel products mula pa noong 1984. Yung Nogueras Weaving, nag-start siya. Si Mama po yung founder, si Mama Tita Dasho Nogueras. Pero sa paglipas ng panahon, ang kanilang negosyo ay nahaharap sa malaking hamon. So, as much as possible, gusto namin maabutan pa ng next generation dahil ngayong mga kabataan ngayon, syempre gusto rin nilang makapagtapos sa pag-aaral, mag-abroad, or magtrabaho, maging nurse, ganyan. So, yun nga, wala nang mga gustong matuto. Kaya naman, nakaalalay ang mga ahensya at lokal na pamahalaan para solusyonan ito. Bilang parte ng buwan ng kababaihan, isa ang Beyond the Weave session sa mga tampok na workshop sa Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Target daw nitong maisulong pa ang industriya ng paghahabi. So with the help of LGU Bangar, nag-come up sila ng training, which is yung Abel Academy, na yung mga out-of-school youth, ganyan, yung mga SK, yun yung mga nag-attend. Tapos may workshop kami, 3-day workshop, na tinuruan namin silang mag-weave. So, tingnan ko paano nila ginagawa yun. Parang ang ganda at ang gusto ko rin experience yun. Kasi parang, siyempre alam ko mahirap din yung dahil manual. Well, definitely this will be an annual event here at PSJ. This is the first year and I believe it's been really successful. So we will continue on and not just for PSJ but also to the community. Kasi hindi lang naman yung event na to is for us, but we also are going beyond and helping the community, the kids of Ilisur. Bukod sa weaving, itinuro rin sa mga kababaihan ang crochet, isang uri ng needlework technique kung saan pinag-uugnay at kinakabit ang hibla ng mga yarn. Simbolo raw ito sa pagkakaisa at pagtutulungan ng mga kababaihan. Bottom line is that we should continue and to learn and ituloy-tuloy lang natin yung craft natin and i-hone lang natin yung ginagawa natin. Mag-i-improve din tayo over time. Itong mga creative workshops na to, you get to use your hands. You get to be mindful by doing things with your hands. Just like the pottery, we had pottery. We also had the fuzzy wire. Correct. And the crocheting. We tend to forget about it kasi masyado tayong busy. Pero when you slow down and take your time using your hands to do some artwork or creativity, you become mindful as well. Para naman sa mga organizers, umpisa pa lamang daw ito ng mga programang layong suportahan ang komunidad. Ipinakita sa aktibidad na ang mga kababaihan ay kaya makipagsabayan at maging maparaan sa anumang hamon sa buhay. Juliana Kayakay, RNG News.